Kabanata 1511. Medyo nakalayo na si Quincy bago niya na nalaman na hindi pala nakasunod sa kanya si Saiday, kaya wala siyang magawa kung hindi ang bumalik. Wala namang problema kung maliga ako. Binaba ni Saiday ang mata at malungkot binawi ang kanyang tingin. Hindi naman sa hindi ko kayang maglakad pabalik ng mag-isa. Nagkrus ang mga braso ni Quincy. Ano ba ang gusto mong ilarawan sa sarili mo? Matagal na niyang napagtanto na ayaw ni Saiday na bumalik ng maaga. Kahit hindi niya ito linawin, nahulaan na niya ito. Ang Pasko at Bagong Taon ay laging panahon na nakatuon sa mga reunion ng pamilya. Gayunpaman, siya ay walang magulang, at ipinagdiriwang niya ang lahat ng mga festival na ito sa Goldmans sa lahat ng mga taong ito. Para sa kanya, ang Goldmans ang kanyang kasalukuyang pamilya. Wala sa Slakova ang mga magulang ni Saiday, kaya normal lang sa kanya ang makaramdam ng homesick, lalo na sa panahong ito. Tumingin sa kanya si Saiday at sinabing, hindi pa ako nakakalaro ng mga paputok at quitis. Saglit na natigilan si Quincy. Ano, ngumisi siya. Sabi ko nga, hindi pa ako nakakalaro ng paputok at quitis. May naisip si Quincy, tumungo, at saka sinabing, ikaw, maghintay ka dito. Umalis siya sa eksena ng medyo matagal, sa panahong iyon ay umupo si Saiday sa bench at hinintay siya. Ang malamig na hangin ay nagsipilyo sa kanyang mga pisngi, ngunit nanatiling walang kibo na tila siya ay isang rebulto. Siya naghintay hanggang sa bumalik si Quincy na may dalang ilang bag na iba't ibang laki. Pagkatapos ay nakahilig siya ng mausisa. Ano ba ang nabili mo sa sobrang dami? Ngumiti siya. Di ba sabi mo hindi ka pa nakakalaro ng paputok at paputok ibibigay ko sa iyo ang isang beses sa isang buhay karanasan, na kung saan ay save sa akin mula sa paggawa ng ilang higit pang mga biyahe sa merkado. Panipi, dumating ang dalawa sa dalampasigan para maglaro ng paputok. Sumabog ang paputok at namumulaklak sa kalangitan, ang maliwanag na pagsabog at madilim na kalangitan na sumasalamin sa ang mga tao sa lupa. Napatingin si Saiday sa makukulay na paputok sa ere. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang kapaligiran ng isang araw ng bagong taon. Napalingon si Quincy para tingnan ang mukha nito na noon pa man ay nakatago sa ilalim ng patong-patong na kawalang malasakit. Napakaliwanag at napakaliwanag pala ng ngiti niya sa ilalim ng mga sinag ng liwanag. Sa ikalawang araw ng bagong taon, isinama ni Nolan at Maisie ang kanilang mga anak upang bisitahin ang mga Clifford sa Octavia. Okay naman sina Waylon at Colton sa arrangement pero ayaw talaga ni Daisy na pumunta sa una. Puno ang Octavia ng kanyang malungkot na alaala. Hinawakan ni Maisie ang braso ni Nolan habang papasok sila sa sala habang pumasok ang mga bata sa likod nila. Maligayang bagong taon, lolo sa tuhod. Naghanda na si Tomas ng ilang regalo at matagal nang hinihintay ang kanyang mga apo sa tuhod. Mabuti, halika dito. Ito ang mga regalo mo. Ngumiti si Tomas sa bawat tainga nang ibigay niya sa mga bata ang kanilang mga regalo. Hindi kailanman naging makulat si Tomas pagdating sa kanyang tatlong apo sa tuhod. Ang mga regalo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa libo-libong dolyar. Natanggap ng tatlong bata ang kanilang mga regalo at magalang na sinabing, "Salamat, lolo sa tuhod." Nagpalitan ng tingin sina Maisie at Nolan at ngumiti. Inutusan ni Tomas ang butler na ihanda ng maaga ang mga alipin sa tanghalian. Nabanggit ni Colton si Jackie habang kumakain dahil wala siyang makikita. Bago pa sumagot si Thomas, sinabi ng butler na umaga pa lang ay lumabas na si Jackie, at lumabas nga sila hindi magtanong kung saan siya pupunta dahil hindi siya ang mabait na tao na ayaw umuwi sa katapusan ng araw. Inilagay ni Maisie ang tangkay ng kintsi sa plato ni Colton. Nakagawian mo na ang pagiging mapili sa pagkain sa murang edad. Sa totoo lang, ginawa niya iyon para malihis ang atensyon ni Colton. Di natin makokontrol ang affair na nangyayari sa pagitan ni Jackie at ng anak ng Lovegoods. Matapos ang lahat, kasal ito sa pagitan ng dalawang kilalang pamilya. Tungkol naman kay Miss Lovegood, may mga chismis na kilala siyang play bitch. Masama talaga ang reputasyon niya. Marami siyang boyfriend, niloko ang boyfriend niya. Nagpupunta sa nightclubs para maghanap ng lalaki para sa gabi, at ang listahan ng mga iskandalo ay patuloy. Gayunpaman, sobrang high profile siya sa kanyang mga kilos kasabay na parang hindi niya kailanman kinukuha ang kanyang mga relasyon at reputasyon na seryoso. Dapat ituring na napakahigpit ng pagpapalaki ng Lovegoods sa Octavia, at isa lang ang anak ni Mr. Lovegood, kaya hindi dapat siya ang tipo ng ama na magpapapamper at maninira sa kanya ng ganito. Kung hindi niya alam ang katotohanan sa likod niya, hindi sinasadya ni Maisie na punahin o husgahan si Violet dahil sa mga scandals. Minsan, ang nakikita mo sa ibabaw ay hindi kinakailangang ang katotohanan.
Naniniwala ako na ang isa ay dapat palaging makakuha ng sa pakikipag-ugnayan sa iba at alamin ang tungkol sa personalidad ng isang tao para sa kanilang sarili. Kabanata 1512. Sa mansyon ng Lovegood, sinampal ni Aaron si Violet, at narinig ni Rose ang kaguluhan mula sa itaas at nagmadaling bumaba. Mahal, ano ba ginagawa mo? Violet got slapped, ngunit hindi siya umiyak o gumawa ng isang malaking kaguluhan tungkol dito na tila ang sampal ay hindi nag-iwan ng isang makati sa kanyang. Galit na galit si Aaron kaya ikinalat niya lahat ng photos sa mesa. Kasal ka na kay Jackie at nanliligaw pa rin sa ibang lalaki. Balak mo ba akong irita ha kamatayan? Lumapit si Rose sa tabi ni Violet at dinampot ang mga litrato sa sahig, na pawang lihim na kunan ng mga paparazzi. At lahat sila ay nagpapakita na si Violet ay nakikipag-date sa ibang lalaki. Viv, ano ka? Itinaas ni Rose ang ulo, nakita ang bahagyang namamagang pisngi ni Violet, at nilunok ang pagsaway na halos para makatakas sa bibig niya. Kasi nga, hindi naman sila walang kasalanan ng asawa niya ngayong ganito ang ugali ng anak niya. Tapos ka na ba? Hinayla ni Violet ang mahabang buhok niya at naglabas ng ngiti. Pinakasal mo ako, at nagpakasal ako. Ginawa ko ang lahat ng gusto mo, kaya ang hindi bababa sa maaari mong gawin ay ilabas mo ang mga kamay mo sa buhay ko pagkatapos ng kasal ko. Ikaw, galit na muling itinaas ni Aaron ang kamay. Bienan, nakatayo si Jackie sa may pintuan. Dahan-dahan na binawi ni Aaron ang kanyang mga braso at umupo sa sofa, ang kanyang ekspresyon ay nagtaksil sa kanyang pagkakasala. Sorry, Jackie, nabigo akong turuan ng maayos si Viv. Ang kasal sa pagitan ng mga Lovegoods at Cliffords ay isang kombinasyon ng dalawang makapangyarihang pamilya, bawat isa ay nangangailangan ng isang bagay mula sa kabilang pamilya. Nang mabunyag ang mga iskandalo ni Violet, hindi lang ito nagpahiya sa mga Lovegoods kundi nagpahiya rin ang mga Cliffords. Lumapit si Jackie at sumilip kay Violet. Kumalma ka na lang, kukunin ko fetch Violet bumalik muna, at kami ay makipag-usap at pakikitungo sa bagay na ito sa loob ating sarili. Tumango lang si Aaron. Hinawakan ni Jackie ang braso nito at tila inaakay siya palabas ng bahay, pero hinahatak siya nito. Pagdating nila sa looban, pina-flush siya ni Jackie at binitawan siya. Nag-atubili siya, stabilized kanyang sarili, at lumingon upang tumingin sa kanya. Kahit namamaga pa ang kalahati ng pisngi niya, mukhang ipinagmamalaki niya ang ginawa niya. Ano pa ba ang natitira para pag-usapan lahat ng IS ipinapakita sa mga larawan? Nag-date nga ako kay Mr. Eden sa likod ng iyong likod. Niloko kita sa dami ng lalaki. Kung kaya mo pa rin ang call mo, baka BE masyadong unmanly para sa panlasa ko. Matapos pasiglahin ng mga salitang iyon, sinumang ordinaryong tao ang magagalit na matatalo niya ang kanyang asawa sandaling ito. At, syempre, kung ako ang kanyang sisipakan, iyon ang magiging kinalabasan na gusto kong makita ang karamihan. Ay didimenda ko siya ng domestic violence at hihingi ng divorce. Basta't makapagbigay ako ng sapat na ebidensya upang suportahan ang aking claim, matatapos ang kasal. At pagdating ng panahong iyon, ano pa ang ibang dahilan isinulong ni Itay na manatili ako sa kasal na ito? Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Jackie. Hindi mahalaga kung ilang lalaki ang niloko mo sa akin. Kaya lang gusto ka ng lolo ko. Kung nakakaapekto sa kanya ang pangyayaring ito, magdurusa ka sa mga kahihinatnan nito. Mukhang hindi gaanong mahalaga sa kanya ang panloloko nito sa kanya. Nag-roll ng mata si Violet, binuksan ang pinto ng kotse, at sumakay sa kotse. Nakaparada ang sasakyan sa compound ng Clifford Manor, at hinihintay na sila ng butler sa ang pinto. Walang makapagsabi kung gusto niya si Violet. Bagamat iginalang niya ito bilang anak ng mga Lovegoods, para sa kanya, ang ugali at ugali nito ay hindi parang tumutugma sa status niya. Nakakaaliw sila sa isang pinarangalan na panauhin sa sandaling iyon, at nag-aalala siya na may gagawin siya impolite at inappropriate, kaya kailangan niyang ipaalala sa kanya. Mrs. Clifford, ngayon lang nagsimula ang taon, kaya sana pigilan mo ang sarili mo. Hindi siya pinansin ni Violet at nag-iisa siyang pumasok sa manor. Nag-aalala ang butler kay Jackie na pumasok sa bahay sa likod ni Violet. Nang makitang hindi nagsalita si Jackie, nawalan siya ng pag-asa. Nakaupo si Maisie sa sofa, nakikipag-chat sa mga bata at kay Thomas, at nakita niya si Violet na pumasok. Hindi na nagulat ang mga bata nang makita nila si Violet na pamilyar na sa kanyang pagkatao. Nino si Violet kaya hindi niya napansin ang mga bisita sa sala at umakyat na siya direkta. Pumasok naman sa sala si Jackie at ang butler. Kabanata 1513. Tumingin sa kanya si Thomas.
Nag-away ba ulit sila ni Mr. Lovegood? Bagamat matanda na siya, nasa prime pa rin ang kanyang paningin, kahit malayo, nakikita niya ang kanyang namamagang pisngi. At ang tanging taong makakatalo sa kanya ay si Aaron. Dahil kahit gaano pa siya kawalang kasiyahan ng kanyang apo sa kanya, hindi siya kailanman matatalo ng kanyang apo. Tumango lang si Jackie. Tapos hayaan mo na lang siyang magpahinga sa taas. Napabuntong hininga si Tomas. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga alipin na maghanda ng ilang pagkain at ihatid ito sa itaas. Tumingin si Maisie kay Tomas. Wala talagang pakialam si Thomas sa mga chismis ni Violet. Napakahalata na kung totoo o hindi ang mga chismis. Pagkatapos ng tanghalian, si Maisie ay nag-stroll kasama si Daisy sa bakuran, at hinawakan ni Daisy ang kanyang kamay. Ma, hindi ba talaga masaya ang insidente na mapilitan kang magpakasal sa isang tao? Medyo napatigil si Maisie at lumingon para tingnan siya. Bakit ka naman biglang magtatanong ng ganyan? She replied subconsciously, hindi ba magkatuluyan sina Tita Violet at Tito Jackie dahil sa isang pilit kasal? Sino ba ang nagsabi sa iyo niyan? Zephyr. Dahan-dahan niyang sinabi, si Tita Violet ay pinsan ni Zephyr. Itinaas ni Maisie ang kamay para ituwid ang buhok ni Daisy. Iba-iba ito sa bawat tao. May mga taong napipilitang magpakasal sa isa't isa ay tatanggapin ang kanilang kapalaran, ngunit ang ilan lamang ay hindi gagawin ang parehong panipi. Ang kasal sa pagitan ng mayaman at makapangyarihang mga pamilya ay palaging tungkol sa pagkuha ng kasal sa isang pantay-pantay matched family, at bawat pamilya ay makikinabang sa kasal. Isasakripisyo nila ang kaligayahan ng kanilang mga anak, magtatali ng dalawang estranghero na walang kinalaman sa bawat isa-iba, at pilitin silang magsama-sama. Talagang hindi ito katanggap-tanggap sa mga taong nagpursigi ng kalayaan na magpakasal sa taong mahal nila. Ma, saka hindi na ako magpapakasal sa taong hindi ko gusto in the future, di ba? Bigla siyang natakot. Natatawang sabi ni Maisie, silly girl, mas gugustuhin ng tatay mo na hindi ka magpakasal kaysa pakasalan ka sa taong hindi mo mahal. Nagkulong na si Violet sa kwarto simula nang bumalik ang mga Cliffords. Hindi man lang siya bumaba para sa hapunan. Mas maganda ang mood niya kinabukasan at halos handa nang lumabas. Kakabalik lang ni Daisy mula sa pamimili kasama ang kanyang mga kapatid at nakasabay niya si Violet sa looban. Magandang umaga po, Tita Violet. Tumakbo siya palapit kay Daisy at niyakap ito. Umaga, maliit na mahal. Nagpalitan ng tingin sina Waylon at Colton. Isang gabi pa lang at muli siyang bumalik sa masigasig na babaeng iyon. Binitawan siya ni Violet. Nag-shopping ka lang ba? Tumango lang si Daisy. Oo nga, nagliwanag ang mga mata ni Violet. Tapos gusto mo bang sumama ulit sa akin para sa isa pang round ng shopping? Hindi nang ahas si Daisy na tanggihan siya, kaya pumayag lamang siyang sumama sa kanya. Niyakap naman ni Violet ang balikat ni Daisy. Hiram ko muna si ate mo saglit. At tulad ng best friends, inilabas ni Violet si Daisy. Napabuntong hininga sina Waylon at Colton. Ang mga babae ay tunay na isinilang sa mundo para mamili. Dinala ni Violet si Daisy sa mga boutiques ng ilang high-end luxury brands, at magkahawak kamay ang dalawa na parang magkapatid. Nakita ni Violet ang isang pure white velvet skirt na may pulang cotton at linen shawl sa display window. May sleeves ito ng parol at may disenyong mataas ang leeg. Mukhang napakabuhay at maganda, at angkop ito kay Daisy A. Dami. Little sweetheart, gusto mo bang subukan ito sa... Tumingin si Daisy sa direksyon na itinuro niya, at ang damit na nahuli ang mga mata ni Violet ay tumutugma sa kanyang panlasa. Dinala siya ni Violet sa tindahan. Mainit na tinanggap ng store manager ang dalawa. Miss Lovegood, welcome po. Talaga, lahat ng nagtatrabaho sa lahat ng mga mataas na luxury brand boutique sa Octavia alam Violet. Sino ba naman ang hindi makakaalam na noon pa man ay madalas na customer si Violet ng mga naturang brand kahit na siya may masamang reputasyon, mayaman siya. Sabi ni Violet, kunin mo sa akin ang damit na nakadisplay sa bintana. Isang S-size ang gagawin. Ngumiti ang store manager at tumango. Okay, bigyan mo ako ng segundo. Hindi nagtagal, hiniling ng store manager sa isa sa mga sales representative na dalhin ang mga damit. Iniabot ni Violet kay Daisy ang mga damit. Darling, pumasok ka na at subukan mo na. Niyakap ni Daisy ang damit at sinundan ang sales representative sa dressing room. Ilang minuto pa ay lumabas na si Daisy sa dressing room na nakasuot ng damit. Kabanata 1514. Ang damit mismo ay may isang mas mapaglaro at natatanging disenyo, kaya mas mature na mga kababaihan ay hindi maaaring hawakan ito sobra na rin.
Kaya naman masangkop ito sa mga batang babae. Ang damit ay mukhang kamangha-manghang kapag ito ay nasa Daisy. Bukod sa bata pa siya at may magandang ugali, namana rin niya ang kanyang mga magulang mukhang 14 years old na siya this year at naging young belle na siya. Kung siya ay lumaki, hindi na magtataka si Violet na siya ang magiging number 1 beauty sa Baseburg. Daisy, baby, paano ka naman magiging maganda, mahal na mahal ko ito. Niyakap siya ni Violet at hinagod ang pisngi nito. Kung ako si Oman, maghihintay pa ako ng 10 taon para makuha kita. Gusto niya talaga ang ganda ni Daisy. Parang wala nang magawa si Daisy. Yo, di ba Miss Lovegood ito? Isang balingkinita nang lumabas mula sa likod. Nawala ang ngiti ni Violet nang tumalikod siya at nakita ang isang matangkad at mapula ang buhok na babae na naglalakad patungo sa kanila. Lahat ng damit na suot ng babae ay galing sa mga high-end luxury brands, kaya kapag sinamahan ng Kat Angie tanging makeup at glamorosong aura, aakalain ng mga hindi nakakaalam na isa siyang. Medyo naasiwa ang pakiramdam ng store manager. Ang isa sa kanila ay anak ng hari ng mga kasino, at ang isa ay anak ng hari ng mga alahas. Kaya, kung ito man ay ang mga Lovegoods o ang mga Potters, parehong mga pamilya na hindi maaaring maliitin ng isa. Miss Potter, kaka-launch lang ng bagong damit ng store namin. Gusto mo ba? Bakit ang shop mo ay tinatanggap ang ganyang babae na may tiwaling moralidad? Pinutol ni Penelope ang manager at tiningnan si Violet. Ang babaeng ito ay nandaye sa kanyang asawa sa maraming lalaki pagkatapos ng kasal. Naaawa talaga ako kay Mr. Clifford. After all, ang Lovegoods ay nag-alay ng ganoong malubag na anak para sa kasal. Ito ay tunay na isang sakuna para sa mga Cliffords. Panipi, hindi kailanman naging positibo ang reputasyon ni Violet sa Octavian socialite circle. Noon pa man ay walang pidgel na babae siya at madalas siyang magpalit ng kapareha. Sa kanilang mga salita, si Violet ay siyang slut. Anak lang siya ng Lovegoods, kaya walang lakas ng loob na sabihin iyon sa mukha niya. Ang dahilan kung bakit nang ahas si Penelope na harapin siya ay hindi dahil mas maganda ang alahas ng kanyang pamilya kaysa na ng mga Lovegoods, pero dahil akala niya ay si Violet ang nangagaw sa boyfriend niya, na 3 taon na niyang kasama. Kaya naman ganoon na lang ang galit niya kay Violet. Hindi rin maganda ang ugali ni Violet. Nang humarap sa pag-aalab at pagsakal ni Penelope, nag-twitch ang mga sulok ng kanyang mga labi, at nag-smirk siya. Hinahabol mo pa rin ako at nilalay mo ako pagkatapos ng maraming taon para sa isang walang halaga na tao. Hindi ako talaga karapat-dapat sa ganyan. Hindi pinansin ni Violet ang mapatla at galit na mukha nito. Ang lalaking kasama mo ng 3 taon ay lumapit sa akin, gustong maging lalaki ko. Nakipaghiwalay pa nga siya sa iyo. At heto ka, nagsasalita ng kung ano-ano tungkol sa akin na para bang siya pa rin ang mapagbigay na prinsepe na kilala mo noon. Ang pagmamahal mo ay talagang cheap. Violet Lovegood. Nanginginig siya sa galit. Ikaw na walang hiyang bitch. Halatang ikaw ang nangakit sa kanya. Kailan mo ba nakitang inaakit ko siya? Tumigil si Violet sa harap niya at tiningnan siya ng mabuti. Sa tingin mo ba ako ang nag-sweet talk sa kanya para makipaghiwalay sa iyo? Bukod pa rito, hindi ko man lang gustong panatilihin ang ganyang tao sa tabi ko kahit ihatid mo siya sa aking mga pintuan. Ikaw lang ang taong kukuha pa rin ng scumbag na bamaling sa ibang babae sa likod mo bilang pinakamalaking kayamanan ng iyong buhay. Tinulungan kitang makita, ang tunay na kulay ng lalaking iyon, kaya dapat magpasalamat ka sa akin. Hinaplos ni Violet si Penelope sa balikat nito. Iwinasiwas ni Penelope ang kamay niya at sinampal siya ng backhand. Hindi ito naiiwas ni Violet sa oras at nahuli siya ng off guard sa sampal. Kumari pa ng takbo si Daisy. Ano ang dahilan kung bakit sa tingin mo ay may karapatan kang sampilan ng iba? Little bitch, isipin mo ang sarili mong negosyo. Itinulak ni Penelope si Daisy palayo. Ano kung bugbugin ko siya? Siya ang chip dito. Kung maglakas loob kang sabihin sa akin kung ano ang gagawin ko, sisipakan din kita. Panipi. Tumayo si Daisy sa harap ni Violet na nakapamewang. I dare you na sampelan mo ako, dito mismo, ngayon mismo. Sa tingin mo hindi ako maglakas loob. Itinaas ni Daisy ang baba at ngumuso. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung maglalakas loob kang saktan ng sino man sa amin, gagawin kong humingi ng tawad ang buong pamilya mo sa publiko bukas. Galit na tumawa si Penelope. Little girl, sino ka ba sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong magmatapang kapag kausap ako. Kabanata 1515. Alisin na natin sa usapin ang Lovegoods. Kahit si Mr. Lovegood ay walang sasabihin sa pambubugbog ko sa kanya. Tutal, ang anak niya ang cheap na bitch dito.
Tungkol naman sa mga Cliffords, magmamalasakit pa ba sila sa kanya? Ang Cliffords ay nagpapakita na ng kanyang malaking awa sa pamamagitan ng hindi pagpalaya sa kanya sa pamilya pagkatapos na pagtanto na nakuha nila ang kanilang sarili tulad ng isang feisty at disulot na manugang. Panipi, napatawa si Violet at inilapat ang kamay sa balikat ni Daisy. Oo, hindi na ako natatakot ngayong tinatakpan na ako ni Daisy. Napatingin siya kay Penelope at nagtaas ng kilay. Dapat mo siyang bugbugin. Gusto ko rin makita ang eksena kung saan bubugbugan ka ni Mr. Potter bukas. Naging abo ang mukha ni Penelope dahil sa pagpukaw ni Violet at itinaas nito ang kamay. Ngunit naharang ang sampal bago ito makalapag sa target nito. Napalingon si Penelope at namutla ang mukha nang makita si Jackie. Young Master Clifford, pinipili mo bang pumanig sa bitch na ito sa sandaling ito? Imposibleng mahulog si Jackie kay Violet. Napaka-promiscuous kaya ni Violet. Kahit na nagpakasal na sila, hindi pa nabanggit ni Jackie sa publiko ang kanyang asawa sa sinuman. Nabubuhay pa rin sila tulad ng dalawang magkahiwalay na individual na magkaiba ang buhay pagkatapos ng kasal. Naisip ni Penelope na hindi pumapanig ang mga Clifford kay Violet dahil sa maruming ugali at kilos nito. Kung hindi dahil sa mukha ni Mr. Lovegood, matagal na sigurong pinalaya si Violet sa Cliffords. Binitawan ni Jackie ang kamay nito. Bantayan mo ang mga sinasabi mo. Ngumiti si Daisy at tumakbo sa tabi niya. Tito Jackie, bakit ka nandito? Tito, gulat na napatingin si Penelope kay Daisy. Bakit hindi ko alam na may pamangkin si Jackie? Kung sakaling ma-excited ka kapag wala ako, ano ang aasahan mong sasabihin ko sa tatay mo? Naunawaan na ni Penelope ang lahat ngayon, itinaas lang niya ang kanyang tinig dahil sa batang babaeng ito. Akala niya dahil kay Violet. Napangiti siya. Sorry, hindi ko alam na pamangkin mo siya, pero hihilingin ko sa iyo na huwag kang makialam sa affair sa pagitan namin ni Violet. Nagpalatak si Violet ng dila. Kailan ko ba sinabing kailangan ko siyang makialam? Walang pakialam ang tunog ni Jackie. Anyway, isa si Violet sa mga Cliffords, at nagawa mo siyang tamaan bago ito. Kung igigiit mo ang pressing the issue, hindi ito magiging maganda para sa iyo, Miss Potter. Bahagyang napigil ang ngiti ni Penelope. Inagaw niya sa akin ang boyfriend ko, at sinasabi mo sa akin na wala akong karapatang sampelan siya para doon. Young Master Clifford, nakikiramay ako sa inyong pagsasama. Kung hindi dahil sa mga koneksyon ng love gods, hindi mo na kailangang magpakasal sa ganyang disolute woman. Hindi ba't may affair lang ang babaeng ito sa iba pa ilang panahon na ang nakalipas? Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon na turuan siya ng leksyon para sa iyo? Nagdilim ang ekspresyon ni Violet. Hindi ko inaasahan ang anumang pakikiramay mula kay Jackie. Kahit na sumang-ayon pa si Jackie sa suhestyon ni Penelope ay hindi ako magugulat. Ngunit hindi ko inaasahan na susubukan ni Penelope na hikayatin ng iba na sumama sa kanyang krusada upang turuan ako ng isang aral. Kung pumayag si Jackie na turuan niya ako ng leksyon, hindi man lang gagantay ang mga Clifford sa pagpalo sa akin. Napatingin si Daisy kay Jackie. Tito, hindi mo ba tutulungan si Tita Violet? Umiwas ng tingin si Jackie. Hindi niya kailangan ang tulong ko. Isang pahiwatig ng kayabangan ang bumuhos mula sa ilalim ng mga mata ni Penelope nang makitang hindi plano ni Jackie tulungan si Violet. Violet Lovegood, tingnan mo kung gaano ka kinamumuhian ng asawa mo. Mukhang walang tutulong sa iyo ngayon. Iniunat niya ang kamay at malapit na niyang punatin ang damit ni Violet. Ipapakita ko sa iba kung gaano kakababa ngayon. Hinawakan ni Violet ang damit na kanyang hinahatak at hinawakan ang buhok ni Penelope gamit ang kabilang kamay. Napasigaw si Penelope sa sakit. Pagkatapos ay itinulak niya si Penelope sa sahig, sumakay sa ibabaw nito, at sinimulan ang pagsampal sa kanya. Ano sa tingin mo ang meron ka para magkaroon ng karapatan na sampelan ako? Iniisip mo ba natakot ako sa iyo dahil wala akong ginawa para pigilan ka? Nag-away ang dalawang babae sa butik, at tumigil ang mga taong dumadaan sa tindahan, nasaksihan ang away mula sa malayo, at itinuro ang dalawang babae. Ang ilan sa kanila ay kumuha ng larawan o nag-record pa ng videos. Nagulat si Daisy. Akala niya ay magdurusa si Violet pero hindi niya inaasahan na makakamit niya ang itaas na kamay. Umakyat si Jackie at hinatak siya palayo. Tama na ba? Inayos ni Violet ang kanyang buhok at tumawa. Hindi naman ako ang mapapahiya kahit papaano. Kabanata 1516. Mas malala ang kalagayan ni Penelope. Namamaga ang mukha niya, at magulo ang buhok. Mas mukha siyang isang baliw na babae kaysa sa isang sosyal. May tumawag sa pulis,
at mabilis silang nakarating sa pinangyarihan. Sino ba ang nag-aaway? Nakita ng opisyal si Jackie doon at nagulat ito. Mr. Clifford, tinuro ni Penelope si Violet at sinabing, "Officer, sinuntok niya ako." Tinignan siya ng opisyal at saka si Violet, at nabagabag ito. Hindi ba siya ang Lovegood na nagpakasal kay Jackie? Kailangang mag-ingat ang opisyal sa kung ano ang nasa isip ni Jackie. Bago pa man nagsalita si Jackie ay lumapit na si Violet sa opisyal. "Opisyal, sasama ako at makikipagtulungan." Nababalisa si Daisy at tinuro si Penelope, hindi si tita ang nagsimula ng away. Ginawa niya, nagbago ang ekspresyon ni Penelope. Sandaling natahimik ang opisyal bago isinama si Penelope. Gustong habulin sila ni Daisy, pero pinigilan siya ni Jackie. "Umuwi ka na." Itinulak niya ang kamay nito palayo. "Alam mo naman na hindi niya kasalanan iyon. Bakit hindi mo siya tinulungan?" Naasiwa ang ekspresyon ni Jackie. Nakipag-away din siya. Hindi maintindihan ni Daisy. "Ganyan ba talaga ang galit mo sa kanya, Tito Jackie?" Hindi na siya sumagot. Galit siya sa kanya dahil kailangan niyang pakasalan ng babaeng hindi niya mahal, pero alam niyang napilitan din si Violet dito, at wala silang choice. Wala siyang pakialam kung gaano kalala ang reputasyon nito dahil nandyan lang siya para mapahinahon ang kanyang lolo. Basta't behave siya, ayos lang sa kanya. Pero pagkatapos ng kasal, hindi na siya kumilos at patuloy na lumalabas para makipagkita sa ibang lalaki. Hindi ito angkop at immoral. Paanong hindi niya ito kamumuhian? Sa presinto, natanggap ni Mr. Lovegood ang tawag at nagmadaling pumunta sa istasyon para alamin pa. Siya ay sinamahan sa interrogation room na may isang masamang mukha. Umupo si Violet sa upuan na nakakros ang mga braso at mukhang wala siyang pinagsisisihan. Galit na galit siya, "Paano ka nakulong matapos ng bagong taon?" Hinawakan niya ang kanyang mga kuko. "Hindi ako ang nagsimula nito. At sa tingin mo kaya tama ka." Nang makita ng opisyal kung gaano siya kagalit, sinabi niya, "Kalma lang po, Mr. Lovegood. Please bring her home." Iuwi na siya. Pagkotsa niya, kung gusto niya ang lugar na ito, dito siya mananatili ngayong gabi o hanggang sa mapagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Mr. Lovegood, ilang opisyal ang nabagabag nang makita nilang paalis na si Mr. Lovegood. Hindi nagtagal ay nagdilim ang araw sa gabi ng taglamig. Pumunta sa istasyon si Jackie. Simula na ng bagong taon, at medyo tahimik ang istasyon. Ilang opisyal lang ang naroon, at nang makita nilang ang taong papasok ay isang kakilala nila, binati nila siya, "Mr. Clifford, nandito ka para kunin ang asawa mo." Tumango siya pero hindi nagsalita. Tahimik ang daanan, at umalangaw-ngaw ang usapan ng mga opisyal. Napakalupit talaga ni Mr. Lovegood sa anak niya. Lumingon siya at lalakad na sana palayo nang magpatuloy ang mga tao. Ang mga negosyante ay nagmamalasakit lamang sa mga benepisyo. Ang mga bata ay hindi kailanman makakakuha ng desisyon sa kanilang sariling kasal. Pero kung pinigilan niya ito, hindi magiging ganoon kalala ang kanilang relasyon. Dahil ba sa pangyayaring iyon? Kabanata 1517. Matapos uminom ng tsaa ang matandang opisyal sa likod ng mesa at higpitin ang cup. "Okay, dapat lang na magsalita ka tungkol dito sa pribado. Si Mr. Lovegood ay tinakpan na ito, kaya huwag mo nang silipin." Panipi, nagpalatak ng dila ng dalawang nakababatang opisyal at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Naglakad na palayo ang tao sa labas. May pagkain si Violet sa selda. Nag-order na siya ng delivery sa hotel. Kakaiba ang sitwasyon, kaya pinayagan nila siyang mag-order. Paano ka pa rin magkakaroon ng gana sa masarap na pagkain sa ganitong lugar? Napabigla siya nang marinig ang boses ni Jackie pero hindi siya tumingin. "What I eat is none of your business." "Hindi ko naman iniisip ang negosyo mo." Kalmado lang si Jackie. "Pinapante ako ni Lolo para kunin kita." Tumingin sa paligid si Violet. Maganda ang pakikitungo sa kanya ni Thomas at naging mahinahon sa kanya. Hindi niya kailanman naunawaan iyon bilang apo, kahit na siya ay nagdala ng kahihiyan sa Cliffords, ni minsan ay hindi siya nagsalita laban sa kanya. Madilim na sa labas, ang mga ilaw ng neon ay nabalot ng hamog at mukhang mahiwaga. Kahit ang malamig na hangin ay hindi kayang hipan ang hamog. Sinamahan siya ni Violet na lumabas ng istasyon. Binuksan ng driver ang pinto ng kotse, at umupo siya sa upuan ng pasahero. Tumingin siya sa rearview mirror kay Jackie na hindi nagsalita, saka nag-drive palayo. Hinihintay siya ni na Daisy at Maisie sa sala. Lumapit si Daisy nang pumasok si Violet sa bahay. "Tita Violet, nakabalik ka na." Pinisil ni Violet ang mga pisngi nito. "Nag-aalala ka ba?" Sabi niya, "Nag-alala ako.
Kitang-kita ni Maisie na malapit si Daisy kay Violet at hindi niya ito pinansin dahil tita niya ito. Lumingon si Violet at opisyal na nakilala si Maisie, kaya binati niya ito. Nag-aalala talaga siya na hindi siya magugustuhan ng nanay ni Daisy, pero walang saysay ang kanyang pag-aalala. Iba ang tingin sa kanya ni Maisie. At least hindi siya tiningnan ng mababa, ang sarap na nakabalik ka na. Nag-aalala talaga si Daisy. Ilang segundong natigilan si Violet at nakaramdam ng hiya. Pagkaraan ng ilang araw, pinakiusapan ni Thomas si Nolan at ang kanyang pamilya na manatili pa ng matagal, at pumayag sila dahil parang nag-e-enjoy ang mga bata sa oras nila ni Violet. Umupo si Thomas sa hapagkainan at umiinom ng tsaa. Tumingin siya sa bintana, at sina Maisie at Nolan ay sinundan ang linya ng kanyang tingin at nakita na ang tatlong bata at si Violet ay nilalakad ang aso. Poodle iyon ni Violet. Si Viv mukhang nasa kanyang sarili kapag kasama ang mga bata. Buntong hininga ni Thomas, napahinto si Maisie, saka tumawa, naku curious ako kung ano talaga siya. Tumingin sa kanya si Nolan. Bakit ba lagi kang curious? Sinundot niya ang baywang nito. Nakita ni Thomas na sila ay nagtutuksuhan at naglalandian at nilinis ang kanyang lalamunan. Mabait na babae siya, lahat ng iyon ay dahil sa kanyang ama. Bumalik si Maisie sa pagiging seryoso. Ang tatay niya. Nang mag-alok ng kasal ang kanyang ama, tinanggap ko ito sa isang dahilan. Tumingin si Thomas sa hardin. Naaalala ko ang sarili ko sa kanya. Sana hindi na siya matulad sa akin, bumitaw lang nung sobrang tanda na. Napasimangot si Maisie dahil hindi niya maintindihan. Pero naiintindihan ni Nolan. Pinahiwatig ni Thomas na katulad niya si Violet noon, tulad ng pagtrato niya sa kanyang lola. Hindi mahirap tumingin sa mga Clifford. Madaling malaman na may mga balita siyang tinakpan noon, at may kaugnayan iyan dito. Kabanata 1518. Ngumiti si Nolan, kung pinakasal mo si Jackie dahil dyan, parang hindi masyadong fair sa kanya yon. Tumingala si Thomas at sumagot ng mahinahon, sang-ayon ako kung gusto nila ng diborsyo dahil mas gusto ko kung si Viv ang magiging inaanak kong apo. Bumaba ng hagdan si Jackie at narinig ang sinabi ni Thomas. Hindi nagbibiro si Thomas dahil nagkaroon din siya ng arranged marriage. Naiintindihan niya kung gaano kalungkot ang mapilitang pakasalan ng babaeng hindi niya mahal. Hindi mapipilit ang pakiramdam ng responsibilidad. Kahit tanggapin niya ng pilit at piliing igalang ang kanyang asawa, hindi nito nabago ang nararamdaman niya para kay Simone. Ito ay dahil sa pagpanaw nito ng mga panahong mahal na mahal niya siya. Hindi maiiwasan sa isang tao na makalimutan ang nabubuhay na tao. Subalit kung ito ay pumanaw na, magkakaroon na lang ng mga alaala. Nang lisanin ni Thomas ang Yar Amor, hindi niya akalain na ito na ang huling pagkakataon na makita niya ito. Maaaring magbago ang damdamin, ngunit mahirap bitawan ang kalungkutan. Dahan-daang ininom ni Thomas ang kanyang tsaa, nagpa siya na akong kanselahin ang kasunduan kay Aaron, ngunit hindi ko gustong isipin ng mga tao na dahil kay Viv. Kaya nga nagpa siya kang gawin siyang inaanak na apo. Naintindihan ni Maisie ang ibig niyang sabihin. Hindi maganda ang reputasyon ni Violet at laging may scandals, kaya kung mapapawalang bisa ang kasal, malamang iisipin ng lahat dahil sa gulo niya at pinalayas na siya sa pamilya. Gayunman, kung gagawin siyang apo ni Thomas, iba ang hitsura nito. Tumingin si Nolan kay Thomas at ngumiti. Bakit hindi mo tanungin si Jackie tungkol dito? Sa wakas ay napansin ni na Thomas at Maisie si Jackie, na nakatayo roon para malaman ng Diyos kung hanggang kailan. Lumapit si Jackie na nakalagay ang kamay sa bulsa. Ang pagkansela ng kasal ay magiging isang mahusay na bagay. Bakit ako tatutol? Kinutya ni Thomas, sa tingin ko medyo maganda kung si Viv ang magiging kinakapatid mo. Napagpasyahan akong gayon. Dahan-dahan siyang tumayo. Pupunta na ako sa kwarto ko. Tulungan ninyo ang inyong sarili. Pagkaakyat niya, hinawakan ni Nolan ang kamay ni Maisie. Maglakad-lakad na tayo. Hindi ka pa nakakakuha ng pagkakataong mag-relax simula nang makarating tayo dito. Tumingin sa kanya si Maisie. Nasa mood ka ba para dito? Ngumiti ito at niyakap ito. Lagi na lang. Nagsimulang maglandian ang dalawang lovebirds na parang wala si Jackie. Hindi na niya natiis, kaya umalis na siya. Ang damo sa hardin ay maganda ang pagputol, at ang mainit na araw ay nagniningning sa kanila. Si Violet ay nagpapalipad ng saranggola kasama ang tatlong bata, at si Lady ay humahabol sa kanila. Napuno ang hardin ng kanilang tawanan. Colton, sobrang baba ng lipad ng sa atin. Tingnan mo yung kay Waylon, mas mataas pa sa atin yon. Okay, pinakain ito ni Colton ng mas maraming pisik, at ang saranggola ay lumipad ng mas mataas na tila ito ay dumiretso sa mga ulap.
Pumunta si Jackie sa garden, at nakita muna siya ni Daisy. Tito Jackie, kumaway siya. Gusto mo bang sumali sa amin? Sabi ni Violet, wala siyang time para sa mga bata. Pero hindi ka naman bata. Kumibo si Daisy at ngumiti ng pisngi. Ikaw ang asawa niya. Mukhang naiinis siya. Nonsense, parurusahan kita. Naglabas ng dila si Daisy. Wala sa plano ni Jackie na sumali sa kanila, pero gusto niya pagkatapos ng sinabi ni Violet. Nagpapalipad lang ng saranggola. Gaano kaya kahirap? Tumango lang si Daisy. Oo, hindi mahirap sa lahat. Kabanata 1519. Iniabot ni Waylon kay Jackie ang saranggola at lumapit kina Colton at Daisy. Lumingon si Violet para tingnan si Jackie, sabay hatik sa PC, at nag-cross arms. Bakit ka sumali? Magagawa ko ang gusto ko sa bahay ko. Tama siya, at walang pakli si Violet. Okay, magsaya ka. Nang makita ni Daisy na aalis na siya, agad siyang sumigaw, kung umalis ka ngayon, ituturing ka ang talo. Nagkakaroon sila ng paligsahan sa pagpapalipad ng saranggola, at ang pinakamataas na flyer ang mananalo. Kung ang PC ay nasira, bibilanggan ito bilang isang pagkawala. Ang talo ay kailangang tanggapin ang isang kondisyon ng nanalo, at itinakda nila ang mga patakaran bago sila nagsimula na. Napahinto si Violet at naiinis. Kung gayon, pabalaykan mo rito si Waylon. Ngumiti naman si Daisy, pero kasama mo ngayon si Tito Jackie. Emergency change sa isang teammate, hindi ito dapat bilangin. Dapat itong bilangin, ang patuloy na sabi ni Daisy. Isang tao lang ang kayang sumuko, at ginawa na ni Waylon yon. May isa kang mas kaunting kakampi, at si Tito Jackie ang pumalit sa kanya, kaya dapat ituloy ito. Tahimik sina Colton at Waylon dahil walang makakatalo sa kanilang kapatid. Hindi nakapagsalita si Violet, bakit may feeling siya na nagkaisa ang tatlong bata para matrap siya. Isa nga itong patibong dahil humigpit ang tali sa kamay ni Jackie. Tumalon si Daisy. Tita Viv, nasira ang PC mo. Natalo ka. Tumingin si Violet kay Jackie at natawa. Sadya mo yan ginawa. Kalmado pa rin si Jackie. Nasira ko ba yon? Bakit ka sumali kung ganon? Natalo tayo, kaya kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan. Gusto mong maging bahagi ng taya. Gusto mo akong mabitag. Tumayo ang tatlo at pinagmasdan silang nagtatalo. Ito ang pinakamasamang relasyon na nasaksihan nila. Para silang apoy at yelo, hindi mapagtimpla. Alam ni Tomas na gustong hilahin sila ng tatlo at lubos siyang natuwa, ngunit alam niya na hindi mapipilit ang isang relasyon. Ngumiti siya at sinabing, hindi mo kailangang makialam. Hayaan mo na sila mismo ang mag-ayos. Hindi naintindihan ni Daisy. Nakakatuwa si Tita Violet. Bakit hindi siya gusto ni Tito Jackie? Tumigil muna si Tomas dahil hindi niya alam ang sagot dyan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang sinabi, kung mahal mo ang mga mansanas, ngunit may isang tao na pinilit kang magkaroon ng durians, at hindi mo nagustuhan ang amoy nito, handa ka pa rin bang subukan? Nakasimangot si Daisy. Galit talaga siya sa amoy ng durian. Parang hindi ko kaya. Tumpak. Natatawang sabi ni Tomas, ang mga taong mahilig sa durian ay nag-iisip na amoy mahusay ito, ngunit ang mga tao na hindi ay kailangang tanggapin ang amoy bago pa man nila ito subukan. So kung gusto ni Jackie si Violet o hindi dapat nasa kanya na. Hindi natin sila mapipilit na magkasama. Kinamot ni Daisy ang pisngi niya. Nagawa naming gawin iyon kina Itay at Inay. Biglang sumulpat si Nolan sa may pintuan. Hindi kami pareho ng nanay mo sa kanila. Tinatakpan ni Daisy ang bibig niya. Hindi, narinig ni tatay yan. Lumapit si Nolan at hinagod ang ulo. Mahal namin ng mami mo ang isa't isa. Napangiti siya dahil walang hiya ang kanyang ama. Sila ng kanyang mga kapatid ang gumawa para magsama sila. Kabanata 1520. Okay, kakausapin ko ang lolo mo sa labas. Makipaglaro ka na sa mga kapatid mo. Tumango si Daisy at lumayo. Nakita niya ang dalawang kapatid niyang lalaki na nakatayo sa sala kasama si Zephyr at natigilan ng sandali. Zeph, ngumiti si Zephyr. Happy New Year. May dala akong mga regalo para sa iyo. Ano ba yon? Nagningning ang kanyang mga mata habang tumatakbo. Iniabot ni Zephyr sa kanya ang isang kahon, at nakangiting kinuha niya ito, pagkatapos ay binuksan ito. Ito ay isang kulay rosas na pasadyang ginawa na pulse Aries na kristal. Nagpalatak si Colton ng dila. Bakit hindi mo rin kami dinalhan ng mga regalo? Siya ay sadyang mapagbalak, maganda lang ang pakikitungo sa kapatid nila. Tila alam ni Zephyr na sasabihin iyon ni Colton, kaya ngumiti siya. Meron.
Hiniling niya sa mga bodyguard na dalhin ang mga regalo, may isa para sa bawat isa sa kanila. Okay, patatawarin kita. Kinuha ito ni Colton. Napalingon si Daisy para tumingin sa kanya. Hindi ka ba pwedeng maging mabait, Colton? Tinanggap mo ang regalo niya. Ngumiti naman si Colton. Makikinig ako sa iyo kapag ikaw ang una sa klase. Talaga, hindi ako makapagsisinungaling kapag nandito si Wayland. Okay, hinaplos ni Daisy ang balikat niya. Ipapakita ko sa iyo. Nagkrus ang mga braso ni Colton. Hindi una mula sa likod, please. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. No way, huwag mo akong maliitin. Sa gabi, nagpunta ang Lovegoods para mag-dinner sa mga Clifford. Parehong alam ni na Rose at Aaron ang relasyon ni na Nolan at ng Cliffords, kaya hindi sila nagulat na naroon ang pamilya. Sa kanilang pagkain, ngumiti si Rose at sinabing, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng 3 anak si Mrs. Goldman na malalaki na kahit napakabata pa. Sagot ni Nolan, maaga siyang nanganak. Sabi ni Aaron, magiging perfect kapag nagkaanak na sina Violet at Jackie. Naging asiwa ang mood, at tahimik si Thomas. Ayaw makialam ni na Maisie at Nolan habang tahimik ang mga bata. Kalmado lang si Jackie na para bang hindi ito tungkol sa kanya, pero si Violet lang ang hindi magalang tungkol dito. Kailangan mo akong hilahin papasok. Nakasimangot si Aaron. Paano ka nakapagsalita ng ganyan? Ibinaba niya ang kanyang kubyertos at pinunasan ang sulok ng kanyang bibig gamit ang napkin. Tapos na ako. Pilit na ibinaba ni Aaron ang kanyang kutsara. Bumalik ka. Hindi siya tumigil o lumingon. Hindi nakatiis si Thomas, kaya sinabi niya, Aaron, hayaan mo na. Thomas, spoiled mo si Violet. Hindi ito pwedeng palagpasin. Sinabi ni Thomas, medyo matagal ko nang iniisip ang isang bagay, at dahil nandito ang lahat, sa tingin ko kailangan ko nang sabihin ito ngayon. Napahinto muna si Maisie. Tungkol ba ito dun? Nagtataka si Aaron. Ano ba ang ihahayag mo? Gusto kong gawin si Viv bilang aking inaanak na apo. Nagulat ang lahat mula sa pamilya Lovegood. Maging ang mga bata ay nabigla. Hindi makapaniwala si Aaron sa kanya. Thomas, ano? Ang patuloy na sabi ni Thomas. Hindi nagkakasundo sina Jackie at Viv, at walang saysay na pilitin sila. Matagal ko na itong naisip, at gusto ko si Viv, kaya nagpasya akong gawin siyang inaanak na apo. Tumingin si Violet kay Thomas at hindi niya inaasahan na magsasalita ito para sa kanya at sasabihin pa na gusto siyang maging inaanak na apo. Thomas, ito ay walang katuturan. Hindi naman mukhang masaya si Aaron. Ang kanyang anak ay kasal na kay Jackie, ngunit biglang gustong gawin siyang inaanak na apo ni Thomas.